mention of winning party list organizations and coalitions in connection with the 12 May 2025 national and local elections. Po tayong dalawang party list na hindi po mapoproklama. Nakakalungkot naman ang balitang ito. Meron dalawang party list na hindi maipoproklama. Suspendido sila. Itong mga party list, align ito sa mga Duterte. Kaya ang bilis ng suspension nila. Ang una ay ang bagong henerasyon party list. Ang kumakatawan dito ay si Congressman Herrera D. Ito yung lumalaban sa korupsyon. Korupsyon sa budget. At ito yung kinikwestiyon yung ayuda. Pero nanalo pa rin ang party list na ito. Nakakuha siya ng isang seat sa Kongreso. Ang pangalawang party list, ito yung Duterte Youth. Nakakuha ito magit 2 milyon boto. Pangalawa siya sa top sa party list. Kaya sigurado na ang 3 seats sa Congress. Mga Chairman George Garcia na suspendido muna ang proklamasyon ng Duterte Youth at bagong henerasyon party list dahil sa mga kasong nakabinbin sa Comelec Division. Pag party list align sa mga Duterte, ang bilis ng aksyon nila. Proklama natin ang mga nanalong party list organizations, political parties, and groups. At dahil po dyan, una, ang nagdesisyon ng Commission National Board of Canvassers na ang iproklama ay 63 na mga representante na manggagaling sa party list. Ito ay nagre-representa ng tinatawag natin na 20% ng total composition ng House of Representatives. Dapat po ang computation dyan, kung di tayo nagkakamali, ay 63.5. Kaya lang wala naman pong 0.5 na tao. Kung kaya hindi po tayo pwedeng mag-round off, hindi po tayo pwedeng consider yung fraction na yon. Kaya nagdesisyon ng komisyon, ang National Board, na ito ay ibase lamang sa 63. Sa 63 yan po ay meron tayo na 3 party list na entitled sa tigta-3. Tingnan nyo na lang po kung yung ranking. At meron din po na 3 na entitled sa tigda-2. So ako po nung una talagang paniniwala ko dapat isa lang entitled sa 3. Pero nung nakumbinsi ako sa argumento base sa desisyon ng Banat versus Comelec, ay sumama po tayo doon sa dapat meron tigda-3 na party list organizations base na rin sa mandato ng Korte Suprema sa Banat versus the Commission on Election. Meron pong isang party list na nakakuha ng more or less may 0.99. Pero hindi po na i-consider yung 0.99 na yun sa pagbibigay ng dagdag na seat. Meron po tayong dalawang party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Hindi dahil sa may mga final na mga motion, manifestation, or whatever to suspend proclamation, pero ito po'y base sa determination mismo ng National Board of Canvassers at kasama na rin po yung mismo mga dibisyon na may hawak ng mga kaso po na yan. So mamaya na lang po hindi din nyo malalaman kung ano yung dalawang party list natin na hindi po muna makakasama sa proklamasyon. Hindi po nangangahulugan na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo. Nanalo po sila, kasama po sila. Yung isa po ay may 3 seats, yung isa naman ay 1 seat. So therefore po, kung sakasakali po na sila ay hindi po maproklama mamaya, hindi po nangangahulugan na maaari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Kasi kahit po iproklama ng National Board ang party list, pwede pa rin naman po namin desisyonan yung kaso bago June 30 dahil nga po magiging congressman lang po ang lahat na naging proklama ngayon na party list hanggang June 30 pa po sila magiging congressman and therefore tsaka lang papasok yung pangatlong requisite para magkaroon ng isang congressman.